Bunga pa rin ang masungit na panahon, tumaas ang presyo ng ilang gulay sa palengke. Ayon kasi sa DA o ang Department of Agriculture, nasa mahigit kalahating porsyento raw ng gulay sa Metro Manila ang nagmumula sa Northern at Central Luzon na tinamaan ng matinding pag-ulan. Bukod dito, tumaas din ang presyo ng ilang isda, lalo na yung mga huli sa dagat. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, halos doble nga ang itinaas ng presyo ng ilang gulay dito sa palengke. Ayon kasi sa Department of Agriculture, tinamaan yung mga lugar na pinagkukunan ng mga gulay katulad na lamang ng Nueva Ecija at Bulacan. Sa presyo ng mga gulay at isda, nararamdaman ang epekto ng ilang araw ng pag-ulan. Sa Balintawak Market sa Quezon City na bagsakan ng gulay, ang sambag na may 10 kilong talong, doble na ang presyo sa 300 pesos hanggang 350 pesos na. Dati 150. Ang mga sitaw na 350 pesos kada bundle tulad nito, ngayon ay 550 pesos na. Umuurong yung pitas ng gulay. Dati kasi 13 bundle, ngayon 8 na lang. Ang mga kamatis naman tumaas ng 5 piso kada kilo. Mula 15 pesos kada kilo dati, 20 pesos na ito ngayon. Ang ampalaya mula 30, 40 pesos na ito kada kilo. Ang upo mula 12 pesos tumalo ng 30 pesos kada kilo. Ang pechay na dating 25 pesos kada kilo, ngayon 70 pesos na. Ang biyaherong si Mang Emilio Santos, hirap daw kumuha ng mga gulay na ibabiyahe. Dumadapa yung mga talong sa lakas ng hangin. Ang ampalaya, nasisira, nagbibitak-bitak. Pero hindi lamang ang mga gulay ang nagmahal kung mahilig kayo sa isda. Medyo tiis-tiis muna dahil mataas ang presyo ngayon ng mga isda, lalo na yung mga huli sa dagat. Ang tinatawag na poor man's fish na galunggong, 10 piso ang itinaas mula 90 pesos. Ang lapu-lapu, dati 120 pesos kada kilo lamang, ngayon 160 pesos na. Ang bangus, 130 pesos kada kilo na ang dating 120. Kasi may bagyo walang ganong huli ang isdang dagat, yung mga galunggong, mahal. Kasi pag mahal ang isdang dagat, namamahal din ang bangus. Dahil doon lang sila tsumechempo kapag kasi mura lang ang nila pag maraming isdang dagat. Halos kapresyo na nga ang mga isda ng manok at karne ng baboy. 120 pesos kada kilo ang manok, samantalang 165 pesos naman ang pork chop. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, nagsimulang tumaas ang presyo ng mga gulay noong July 31. The price spikes range from about 5 to 10 pesos. And to the DA and the DTI, we find this acceptable. Okay pa yun? Opo. Kasi alam naman namin yung supply levels apektado. Huwag tayo manumantala, makisama ho tayo sa nangyayari ngayon. Tinatayang 65% ng mga gulay sa Metro Manila ay galing daw sa Northern at Central Luzon na tinagtad ng ulan itong mga nakarang araw. Ang ginawa nga ni Secretary Alcala, nanawagan naman sa ating mga suppliers from Southern Tagalog, Bicol, to as far as Northern Mindanao, Bukidnon area, to bring in their supplies para ma-augment yung supply natin na nanggagaling sa Region 3, Region 2, tsaka Cordillera. Jessica, yung presyo naman ng bigas, sabi ng Department of Agriculture, wala daw dapat ipag-alala dahil meron tayong sapat na stock ng bigas. Kaya wala daw dapat tayo makikita na nagtataas ng presyo ng bigas, Jessica. Okay, kailan daw mag-normalize ang presyo pagka bumuti ang panahon, Joseph? Kasi pati isda ngayon, nakaka-high blood na ang presyo. Tsaka gulay, no? Oo, ma'am. Pagka paborito mo yung gulay at saka isda, baka mapilitan ka munang magmanok o kaya ay magkarne, no? Ang sabi ng Department of Agriculture, mahirap sabihin, kung kailan mag-stabilize o bumalik sa normal yung presyo ng mga gulay natin. Kasi nga, tulad ng kaninang binasa nyo na report, ay meron pang parating na weather disturbance. So, depende talaga sa panahon. At as of now, yung nahihirapan yung ating mga magsasaka, mga magugulay natin to produce yung mga vegetables kasi apektado nga yung kanilang mga pananim, Jessica. Okay, maraming salamat, Joseph Morong.